Tuesday and hindi tayo nakapag-vlog lately kasi masama yung ngipin ko. Masakit. So, wala ako sa mood mag-vlog. And then, yun nga. Ngayon, Tuesday lang tayo ulit mag-start. Ayan, so base na ako, magja-jogging kasi ako ngayon. Kahapon di ako nakapag-jogging. Nagpunta kasi ako kay na mama. Alam niyo naman, pag nandun ako, pumupunta ako doon, syempre medyo maaga rin ako pumupunta para makakuha ng ulam. And then, ayan. Tapos nag-asikaso ako sa next week. Periodical test na rin ako yun, 3rd quarter. So, may mga peta-peta na sila ngayon. And, tinulungan ko siya. Ayan. So, ayan. Bihis lang tayo saglit. Si Kuya Orion, nakabihis na siya. So, ang gamit ko, itong shoes na to, yung running, pinang-running, ayun. Flex Runner, nakalagay. Nike Flex Runner. Tayo kami ni Gianna dito kasi binili to ni Papa sa US ng 2023. Malit pa si Gianna. So, yung binili niyang shoes, yung kasya pa lang sa kanya. Wala pa siyang 1-year-old. And then, nagamit pa namin to sa Osaka last year. Pero kami, twinning kami dalawa. Kaso, syempre, lumaki na yung paa niya. So, hindi na niya kasya yung kanya. Pero ako, kasya ko pa rin. Kasi hindi nalalak yung paa ko. Ayan, dito na kami sa school. And as you can see, medyo madilim pa. 6:17 na. 6:17 ba? 6:18. So, dumating kami 6:16, ganun. Ay, si Ate Tiwo, ayun. Naglalakad. Pero ang dilim pa, guys. Grabe, oh. Pakita ko sa inyo. O, diba? Sobra, madilim pa. Sabi ko nga kanina, oras. Kailangan nating umalis, sabi ko. Kasi paglabas namin ng bahay, sabi ni Orion, Mama, madilim pa. Sabi niya, night pa. Sabi ko, hindi na night. Umaga na, madilim lang. Which is, oo, ganun nga. Ganun kasi, diba, kapag Christmas, after Christmas, pag January, laging ganun yung natin. So, ayun, ang dilim pa. Grabe. Tapos, ito, gusto na niyang bumaba. Kahapon, nakwento niya sa akin, hindi siya nakapag-present ng PETA sa CLE. Kasi yung ginawa daw niyang puppet, sabi niya, pangit daw. So, hindi ko na mapapakita sa inyo. Kasi, nung nakita ko, sabi ko, nga, pangit niya. Sabi ko, gano'n kasi akong nanay, hindi ako hindi ko sila sugarcoat dun sa mga nila. So, yun, tinulungan ko siya, pinilitan namin, pero siya pa rin naman ang gumawa. And then, tinulungan ko rin siyang gumawa ng script. Kasi daw, sabi niya kahapon, nung tinawag siya ng teacher niya. Ito yung face mask mo. Nung tinawag daw siya ng teacher, ito, bago to. Sige. Nung tinawag daw siya ng teacher niya, sinabi daw niya kung pwede daw ngayon daw siya, bukas siya mag-represent, which is today. Kasi nga, hindi pa daw siya ready. So, sabi ko sa kanya, hindi, may deduction yun. Alam ko, may deduction yun sa point sa mga peta nila kapag tinawag, tapos hindi nakapag-present. Kasi nga daw, ayaw niyang ipakita yung puppet niya. So, yun. Anyway, tinulungan ko na lang siya. And, nasan yung puppet natin? Ayan. So, ito yung ginawa namin yung ginawa niya, actually. Tinulungan ko lang siya na dikit-dikit. Kasi wala kami makita. So, si Noah, ang napili niya ang character. Ayan. Kasi, syempre, kung akong gagawa nito, halatang akong gumawa. So, ayan. Pinagawa ko sa kanya. Nag-help na ako sa kanya with the idea. Kasi nga, ever since grade 1, actually, si Noah ang gusto niyang, favorite Bible character niya. Ayan. Lagyan mo na ko. Doon mo na sa paan ba? Skin wave. Mahangin. Mahangin? Sa kabila. Hindi mo lang eh. Sa kabila. Ay, naka-jacket ako. Kasi hindi pa bukas yung nila, yung sa gate. Kaya hindi sila makapasok. Saan Kasi sobrang aga. Nandun din. Ano yan? Peta siguro, peta. Lagyan mo to sa packet mo. Bigay mo na agad na, Aryan. Yung pencil case, na. Dito na tayo sa sanctuaryo. Ayan. Parang makulimlim, oh. Hindi parang, talaga makulimlim, oh. Diba, wala pang araw. Which is a nice weather.
para mag-jogging, mag-walking kasi hindi maaraw. So, yan. Ang dami na nagja-jogging dito kanina pagpasok ko. Kasi 6:58 na. Yun, medyo natagalan ako sa school. Hindi ako agad nakaalis kahit nakapasok na si Orion. Kasi may inaantay akong batang kaklase niya. Baka hindi ko makita At ayun na nga. Sarado pa. Ay, hindi tayo makakapasok kay Papa agad. Mamaya na lang, antayin na lang natin siyang mag-open. Ayun, wala pa siguro yung may hawak ng susi dito. So, yan, later na lang. So, ngayon, mag-walking muna tayo. Yan, naka 2 kilometers na tayo, guys. Kaya hala, sarado pa rin. Sarado pa rin, hindi tayo makapasok sa loob. Tapos meron akong dala. Aking dala ay jumping rope. Kapag jumping rope pa kaya pa kaya ng katawan ko mag jumping rope. Pumili-bili lang ako nito. Kasi dun sa may Vista Mall, habang nag-aantay kami kay Kuya Gil, nabili ko to. Actually, nabili ko to ng Christmas pa. Ay, kailan ko to nabili? Ay, after New Year, yung first na training ni Kuya Gil, after New Year. Doon ko siya nabili. So, sabi ko, mag-jumping rope ako. So, ngayon, ilang days na yun nakalipas. Hindi pa rin ako natutuloy. Hindi ko pa rin ito gagamitin. Share ko na rin pala sa inyo to guys, yung aking leggings, no bucket leggings. So, walang camel toes. So, nabili natin to sa Shopee. I-share ko na lang yung link dito sa Hindi ko alam kasi kung na-share ko na dati to pero baka hindi pa. So, i-share ko yung link nitong ating no bucket leggings. One size lang to. So, kung kakatawan nyo or respect kayo sa akin or kahit mas malaki kayo ng konti sa akin. Kasya to sa inyo guys. So, yun. Share ko nito yung link. Mura lang to. Wala man tong 200. 100 plus lang. Ayun siya. My height is 5'3" ata. And you don't have Japanese squawk to your name, but my great personality and a pocket full of drinks. Irish babae. Don't want to pronounce the accent, but I know that she's from Minnetonka, Minnesota. Unas. Unas. Pag walang pamunas, yung damit niya yung aano niya. Ganoon. Amarillo is acrylic. That's why it should say acrylic on what you should. Good morning! So, today ay Wednesday na. Mamaya mayroon akong appointment sa dentist. This will be my 5th adjustment. Ayan. So, mag-ayos lang tayo bago tayo umalis para ihatid si Kuya Orion sa school. So, pinrepare ko na rin kasi may PETA sila. So, tinulungan ko siya para i-prepare yung mga kailangan. Ayan. So, ito nga, ulit yung gamit ko na mentholated lip balm from Japan. Ayan. Kasi, lalo ngayon malamig. So, nakaka-dry ng lips. Diba? Ayan. So, kailangan lagi tayong merong baon na lip balm everywhere we go. Yung nga palang bag na gamit ko, guys. Pack safe to. Ayan. So, actually, merong pack safe dito sa SM Pampanga. Nakita ko noon. Pinuntahan namin noon. Kasi gusto kong ma-check yung mga bags nila. Tapos, yung kapatid ko, may ganito rin siya, pero black naman. Camera bag. So, mukha siyang camera bag. Pack safe. So, nasa 4,000 something siya Meron silang official store sa Shopee. Ilalagay ko yung link dito sa description box if you want to avail yung pack safe. Yung pack safe kasi, by the brand name itself. So, safe siya. Anti-theft technology.
So, hindi to sponsored. Anyway, sinishare ko lang. Kasi, para dun sa mga mahilig mag-travel, kasi diba merong mga bansa na uso yung mga theft. Actually, dito lang sa atin, usong-uso yung mga mandurukot. So, yun, meron siyang parang yung mesh na wires, I think, dun sa loob. Actually, ang nag-introduce sa akin talaga ng PackSafe, yung brother-in-law ko. Kasi meron siya talagang sling bag na PackSafe. And then, yung kapatid ko, may ganito siyang black. Tapos, nung nag-travel sila sa China, binigyan sila ng PackSafe na ibang bag naman. Actually, yun yung ginamit ko dun sa Tokyo trip namin noon. Hiniram ko kasi binigay niya kay mama yung color black na PackSafe. So, yung hiniram ko, ginamit ko. Tapos sabi ko, parang gusto ko rin bumili. So, ayan. Kasi maganda siya. So, malalak mo siya. Ito yun. So, pag pinagsama mo itong dalawang zipper, malalak mo siya dito. And then, yun nga, sabi ko, hindi siya masa-slash basta-basta. Dahil nga, meron siya sa loob na anti-theft technology yung gamit nila. Ayan. So, anyway, yan, lipstick ulit. Ang aking everyday lipstick talaga. Hindi muna ako nagpapalit ng shade kasi lalo na everyday naman umaalis. So, ayan. MAC Velvet Teddy. Nakauwi na pala ako kanina. Medyo maaga ako nakauwi, mga 6:40 something nung hinatid ko si Orion sa school. Kasi nga mayroon akong dental adjustment today. So umuwi muna ako kasi 10 AM pa nagbubukas. Pero in a few minutes, alis na rin ako. Kasi doon, kailangan maaga kang dumating. So, pag 10 o'clock yung schedule mo, kailangan dumating ka ng mga 9:30, ganyan. Kasi kahit na number 1 yung queue number mo, pag may nauna sa'yo, paunahin nila. Ewan ko dun. Tapos mag-aantay ka. So, yun. Kaya alis na tayo ngayon. At baka matraffic bandang Dolores na naman. Kasi nga may ginagawang daan doon. Okay. So, kakatapos lang ng ating adjustment. Hindi na ako nagvi-video habang ina-adjust ako, habang nakaupo ako sa dental chair. Kasi guys, talagang mahirap mag-video kapag walang nag-video sa'yo. At saka, syempre kapag kini-cleaning, so mahirap, diba? Alam ko namang hawak ko yung phone ko. So, hindi na ako pero ito yung color niya. Ayan. Kalimutan ko yung color nito, lalagay ko lang dito sa screen. Actually, second time ko na itong napili. I think last September, ito yung color ng braces ko. Ito yung color ng rubbers ko. Last September. Oo, yun. Kasi October pala, ko yung metallic blue. So, yan. So, yan ang aking color ngayon. So, tara, uwi na tayo kasi 10:30 na. Saktong 10:30. Mabilis lang naman kasi ang adjustment. As long as walang gagawin iba sa ngipin mo, cleaning lang, tapos mag-change. Kung may change na wire, actually ngayon, change yung wire ko eh. Naramdaman ko yun. So, change yung nasa taas na wire. Kasi last month, ang change nila yung nasa baba. So, ngayon ang change yung nasa taas. Mas masikip na siya kasi,
Na ano ko pa kanina nung pinuputol niya. So, yun. Uwi na tayo. And, let's make chika-chika! So, ayan. Sabi ko kanina ay magkukwentuhan tayo. Kaya lang nakatulog ako nung afternoon. Kasi ang sakit ng ngipin ko. Actually, until now, masakit yung ngipin ko. Dahil sa adjustment natin kanina. But, it's okay kasi uminom na ako ng mefenamic acid. So, again. So, ngayon ko palang i-share yung aking braces journey with DGT1 Dental Clinic. So, actually, kaya ngayon pa lang ako nakapag-decide na magpa-braces kasi parang sabi ko, ang pangit na talaga nung pagkakasungki ng ngipin ko. Dito kasi, merong sungki ng ngipin, yung canine na tinatawag. And then, mabilis naman siya kasi I remembered nag-inquire ako sa kanila around July. Nagpa-check-up ako, X-ray and all. And then, meron pa akong bite plane noon. Kaya nung first time na kinabit yung aking braces, ay may bite plane pa ako. Nahirapan talaga akong kumain. Hindi siya naka-open, anak. Dapat naka-open. Tinatry ni Orion gamitin, hindi naman naka-open. Ayan. So, ayun. And then, ayun na nga. Hello. So, pinagawa ko pa yung bite plane. The bite plane costs 3.5 kasi nga sobrang nag-overlap yung lower teeth ko sa upper teeth. So, yung baba, yung talagang nakaganyan yung baba. Ganyan siya. So, ayun. Kaya nag-bite plane ako. Pero, I was only able to use the bite plane for 1 week lang. So, kasi upon installation nung upper braces ko, doon, ginamit ko na yung bite plane. So, para daw hindi magtama yung teeth sa lower doon sa taas kasi baka matanggal yung mga brackets. And, okay naman. So, nag-adjust agad yung ngipin ko. Kaya hindi ko na ginamit yung bite plane after a week. And then, mabilis din gumalaw yung doon sa canine ko. So, noon talagang grabe yung pagkasungki niya. So, ngayon ay bumaba na siya. So, siguro bago ako magpa-first adjustment, 'di ba, nilagay yung braces ko August before ako mag-birthday. A few weeks, parang mga 2, 3 weeks before ng birthday ko, doon nilagay yung aking braces. So, September yung first adjustment ko. So, first adjustment ko, actually, nakita nung doctor na bumaba na. And ako naman mismo, nakita ko naman agad yung adjustment ng ngipin ko. So, gumalaw na agad siya. Pumantay na siya doon sa ngipin ko talaga. So, after ng first month na adjustment ng aking braces, hindi pa rin nilagay yung nasa lower teeth ko. So, na-adjust muna siya. And then, naikabit yung aking lower braces. October. I think October. Yes, October. Kasi before kami magpunta ng Hong Kong, nailagay na yung sa lower teeth ko. Sabi kasi nung doctor, nung dentist, nung nagpa-adjust ako, sayang naman daw kung yung oras since hindi naman na tumatama yung lower teeth sa upper or hindi na siya nag-overlap, ganun. So, pwede nang ikabit. And hindi naman na ako pinagamit na nung bite plane. Kaya nga parang feeling ko na sayang yung bite plane kasi I paid 3.5 apart pa doon sa braces. So, I paid 3.5 for the bite plane. And then, parang 2 weeks, more than 2 weeks ko pa siyang inantay para ma-deliver dito sa Pampanga, doon sa branch. Kasi iba-iba yung branches ng DGT1. So, yun. And then, 1 week ko lang siya nagamit for 3.5, diba? So, sayang. Nasayangan lang ako. Pero at least, okay lang. Kasi, ibig sabihin, yung ngipin ko, nag-adjust siya agad. And gumagalaw siya agad. So, nilagay na yung sa lower noong October. So, November, December. And ngayon, January, kanina, was my 5th adjustment. So, nakaka 5 times na tayo. So, from August, September, October, November, December, January. So, 5th month ko na with braces. And I can say na, yes, nag-a-adjust naman yung ngipin ko. Kaya natagalan lang talaga ako makapag-decide if magpapabraces ako or what. Dahil parang napanghihinaan ako ng loob, natatakot ako kasi yung pain tolerance ko hindi naman ganun talagang kagaya ng iba. And naisip ko na lang na bakit yung mga bata nakakayanan nila. Yung pamangkin ko, dahil talagang malala yung pagkakahiwalay ng front teeth niya. Talagang, kaya pinabraces din siya. So, sabi ko,
siguro naman makakayanan ko. Kung yung iba nakayanan nila. Nanganak nga ako ng 3 beses na normal delivery, 'di ba? Bakit yung braces hindi ko ba kakayanin? At dahil bagong adjust nga tayo, sabi ko kanina, masakit yung ngipin ko. And I think it's normal kasi nakita ko na pinalitan yung wire doon sa taas. Tsaka ginupit siya. So, mas pinasikip na siya. Last month, ang pinalitan yung sa baba. So, sa baba, masikip na siya last month pa. Pero ngayon, hindi pinalitan yung sa baba. Ang pinalitan yung nasa taas. Yun. And then, ayan. So, yung aking color, sabi ko nga kanina, may pagka-bluish. Alam ko dati, ito yung pinakabit ko nung first adjustment ko. Kasi yung pinakaunang color ng braces, ng rubber, nung in-install yung aking braces, color light pink. And then yung pangalawa, parang ganito yung color niya. So, every month, kailangan attendan ninyo yung inyong adjustment kasi merong mga penalty pala yan. So, I don't know sa ibang dental clinic but, syempre kung hindi mo a-attendan yung adjustment ng yung braces, paano malalaman ng doctor, di ba, kung may nag-adjust na sa ngipin mo? And, importante yun kasi baka mamaya, masobrahan ng months na hindi ka pa nagpa-adjust. So, may mangyaring paggalaw sa ngipin mo. And then, syempre, sino bang sisisihin mo? Yung dental clinic. Kaya lang, yun nga, it will all come back to you. Kasi nga, hindi ka nagpa-adjust. So, talagang, kapag nagpa-braces ka, doon mo marirealize na every month talaga nandun ka sa dental clinic. And sa DGT1 naman, ang maganda sa kanila is nagpapaschedule. So, kailangan religiously. So, alam mo, ako, nilalagay ko yung schedule ko ng adjustment sa calendar ko. So, nasa Google Calendar ko siya para ma-remind ako kung kailan yung adjustment ng aking braces. And then, kunwari ngayon, nagpa-adjust ako. So, nagpa-schedule na ako for next month. Kasi, every time na pupunta ka doon for adjustment, merong naka-display kung kailan yung next month adjustment. So, everyday pinapalitan nila yun. Kasi nga, para may schedule ka. Para alam mo kung kailan yung next na adjustment mo. So, ngayon, nagpa-schedule ako for February. Dapat, I think, ang schedule is February 13. Kaya lang, na-realize ko na may event sa school. So, hindi ako makakapagpa-adjust. So, ang pinapa-sked ko will be the following week. Sabi naman sa akin, as long as hindi ka naabot sa 3rd week doon sa same month, or hindi ka abot hanggang end of the month, ay okay lang daw. So, sabi ko, the following week naman, yung magiging schedule ko. Anyway, so meron nga pala ako i-share sa inyo itong Orahex na mouthwash. This is not sponsored. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo kasi ito talaga yung ginagamit ko na mouthwash ever since nagpa-install ako ng braces. Actually, before pa ako nagpa-install ng braces kasi nagpa-cleaning ako, namaga yung gilagid ko. So, actually, every time na magpapaklining, siguro because aging or what. So, ayan. Pag namamaga yung gilagid kasi, mas maganda na yung mouthwash na gamit mo. Ayan, yung with zinc. So, nabili ko lang din to sa Shopee. Nung first time kasi na nagpa-cleaning ako, nung kasama ko pa si Orion, sa One Smile naman yon na dental clinic. Ito yung nirecommend nila sa akin. Kaya lang medyo mahal doon. Syempre kapag sa clinic na, medyo mahal na. So, sa Shopee, wala man siyang 500 pesos yung ganitong kalaki. May mas maliit nito, pero syempre, mas mahal kung maliit yung bibilin mo. So, mas maganda kung malaki na yung bilhin mo, or at least, magamit mo siya na matagal. This lasts for more than a month pa sa akin. Si Orion, minsan nilalagyan ko yung pang toothbrush niya, yung cup ng water, nilalagyan ko lang ng konti. But this one kasi, ginagamit siya for adults na gagamitin mo siya for 10 ml. Meron siyang kasamang cup, parang medicine cup, pang takal. Ayan. So, 10 ml, twice a day, ginagamit. And then, i-gargle mo lang siya ng mga 30 seconds, tapos hindi mo na siya babanlawan. Yun na yun. And then, dapat hindi ka kakain or iinom after within 30 minutes to 1 hour na nag-gargle ka nitong Orahex nga. So, yun. Sa Shopee to, nabibili. Ilalagay ko yung link dito sa description box para if ever na gusto ninyo na mag-avail. Maganda siya, guys. Matagal din yung effect niya. So, kung may mga pupuntahan kayo, ganyan event or what, at gusto niyo fresh breath pa, so, ayan. Orahex yung gamitin niyo. Bili na lang kayo sa Shopee. Lalagay ko dito yung link sa description box. So, share na lang ako ulit sa inyo about sa aking braces journey. And if you want
kung taga San Fernando lang kayo and gusto niyo mag-inquire doon sa DGT1 Dental Clinic, yun, i-flash ko na rin dito sa video yung address nila. Malapit lang sa may San Agustin. Tapat ng San Agustin Church yung clinic nila doon sa building na yon. And yun, banggitin nyo na rin yung pangalan ko for referral, charing. Ayun. So anyway, thank you so much for watching this video. And please consider subscribing so I can share some more of my braces journey in the future pa. Yan. Thank you! Bye!